Good day po sa inyo. Ito ang inyong mga makabayang doktor, Dr. Willie at Dr. Liza Ong, para magbigay ulit ng mga healthy tips sa pang-araw-araw nating buhay. Yes, Doc Willie? Yes, magandang topic natin ngayon bago ang set natin. So, ang topic natin ngayon, meron mga healthy foods, healthy seasoning si Doc Lisa. Tapos, pag-uusapan natin paano po iiwas sa cancer. Medyo special talaga itong episode na to. Lahat ng cancer tatalakayin natin. Skin cancer, breast cancer, colon cancer, pancreatic cancer, lung cancer, pati leukemia tatakal natin. Kasi hindi natin alam, baka sa ibang araw magkaroon tayo nitong mga sakit. Kaya aalamin na natin kung paano makakaiwas at paano gagamutin ang mga sakit na cancer. Yes, Doc Lisa, iwan mo na kita, i-share ko muna itong mga post natin. Ang topic natin ngayong umaga ay tungkol dun sa mga healthy sauces at seasonings. So, pinili natin ito kasi may kaugnayan ito sa pagiging healthy at para hindi tayo magkaroon ng mga ayaw nating sakit katulad ng high blood, ng cancer. So, baka makatulong tong mga kakainin natin. Hindi ba tayo mga Pilipino, napakahilig natin sa panimpla at sausawan. So, kung pipili rin lang naman tayo ng mga gagamitin natin, di yung mga makatutulong na sa ating katawan. So, ito nga, sa pagpili, sa pagpampalasa ng ating ulam, ng ating pagkain, piliin na natin itong mga spices. Bakit maganda ang spices? Kasi galing ito sa halaman. Galing ito sa mga usbong, o yung buds na tinatawag, barks, o yung mga balat ng trees, prutas, roots, o ugat, at saka yung mga buto-buto. Marami kasing mga taglay itong phytochemicals at phytonutrients. So, para mapanatili na healthy yung ating mga selula sa katawan at hindi maging cancer cells. So, marami ring taglay na antioxidants, itong mga spices o itong mga pangpalasang ito na pumipigil sa mga free radicals. Ito yung, pagsabi mong free radicals, ito yung mga nakasasamang mga cells na nagkakos ng genetic damage o damage dun sa ating genes na nagte-turn o nagiging masamang selula o sila yung mga nagiging cancer cells. So, ito yung mga tips natin kung pipili rin lang tayo ng mga pangpalasa sa ating pagkain. Number 1, kung gusto natin maging masarap at malasa ang ating mga kakainin, di ba hilig natin sa sausawan, piliin na natin yung tomato sauce at saka tomato ketchup. Ito, tulad nito, tomato ketchup. Diba, mahilig tayo pritong isda, pritong pork chop. Ito ng ketchup ang gamitin natin. Tapos, kapag magpapalasa naman tayo ng ating mga ulam, menudo, kahit fish menudo, o kaya naman mga spaghetti natin, gamitin naman natin tomato sauce. Tomato sauce, katulad nito. Bakit maganda ang mga kamatis? Kamatis kasi marami itong lycopene. Kailangan nating makakain ng around 10 kutsara ng tomato sauce or ketchup sa loob ng 1 linggo. At ang kamatis kasi, para makuha mo yung taglay niyang lycopene, kailangan iluto ng konti. Pangalawa, maganda ring sausawan. Suka. Yan. Diba, ito ang gagamitin natin kapag gumagawa tayo ng mga Italian dressing, sausawan ng mga pritong isda, ng mga nilagang gulay. Pwede natin itong gawin kasi nakita nila yung acetic acid sa vinegar ay maaaring makapagpabagal ng pag-absorb agad ng carbohydrates dun sa kinain natin agad. Kasi meron ng mga carbohydrates mabilis ma-absorb ng katawan. So, mag-shoot up agad yung sugar mo. So, ito medyo nakakapagpabagal ang acetic acid. Number 3 na panimpla o sausawan. Piliin natin to, kalamansi. Kalamansi, dayap. Ngayon, mura na rin ang lemon sa mga palengke. Bakit gusto natin itong mga citrus? Syempre, kasi marami siyang vitamin C. So, masarap ito kapag ang ulam natin, yung mga nilaga naman.
Diba? Nilaga o kaya sausawan na maprito, kalamansi na lang ang gamitin natin. Sa mga pampalasa naman, maganda ang mga curry. Yan, nakita na. Curry, luyang dilaw, kasi meron silang taglay na curcumin. Curcumin, antioxidant yan, ha? Nagpapababa ng risk ng mga colon cancer, ng mga skin cancer. So, maganda ang curry at turmeric o yung mga tinatawag nating luyang dilaw. So, sa pangpalasa, luyang dilaw, turmeric, okay din yan, ha? Maganda din yun sa hilo, ubo, sipon, at posibleng nakakatulong sa arthritis. Ang tip nga natin pagdating sa luya, balutin mong maigi pag nilagay mo sa ref para tumagal. At kung i-freeze mo naman, umaabot ito ng 2 buwan sa freezer. So, maganda siyang pampalasa. Mga nilaga nga namin, nilalagyan. Basta lahat ng sabaw, nilalagyan ko ng luya, pati yung mga isda. Tapos, ang pinakamagandang pampalasa talaga ng ating lutuin, yung bawang, sibuyas, meron din yung mga kutsay na tinatawag o leeks, scallions o yung murang sibuyas. Bakit maganda to? Kasi itong mga bawang, lutuin lang ng konti para lumabas yung kanyang allyl sulfides. So, maganda sa katawan natin ang allyl sulfides. Ganon din ang sibuyas, may taglay itong quercetin. So, mga sulfur compounds to, panlaban sa cancer. Yung mga shallots o yung mga, kung tawagin natin, sibuyas Tagalog, yan, marami ang vitamin A para sa immunity at para sa ating mata. Yung scallions naman, o tinatawag na murang sibuyas, maraming folate at vitamin C. Dinagdag ko din dyan, ito, pepper, paminta. Diba? Masarap siya talagang pangpalasa kasi meron din yung taglay na curcumin sa mga anti-cancer yan. At pagdating naman sa mga pampalasa na kailangan nating kontian o tinatawag nating in moderation, konti-konti lang ang gamit kung ayaw natin na magkasakit ng mga high blood o posible din, sabi nila, baka nagkukos din ng cancer. Ito, gamitin natin ng konti lang. Bali, Doc Lisa, binasa ko na yung mga comments ninyo kanina. Kaya po natin tinuturo itong mga healthy foods para makaiwas po kayo sa cancer, para hindi kayo magkaroon ng cancer sa ibang araw. Kaya napakahalaga na pag-usapan natin itong cancer topic para makaligtas tayo na libo-libo, kung kaya natin magligtas ng 100,000 na buhay ng Pilipino, maililigtas natin kasi dati kumakain sila nitong mga bawal, tapos babaguhin nila yung pagkain nila. Sa loob ng 10 to 20 years, hindi tutubo yung cancer cells, mabubuhay sila ng mahaba. Pero kung hindi sila susunod dito sa mga healthy na mga pagkain, pwedeng tumubo yung cancer cells anytime, 5 years, 10 years. At pag umabot na nga sa stage 4, ito na hindi nagagamot. Pero karamihan naman wala pang cancer. Kaya tinuturo natin paano makaiwas. Kaya napakahalaga nitong topic natin ngayon. Oo, kasi may tinatawag nga internal factors at external factors. Internal, di na natin magagalaw kasi lahi yun eh. Pero yung mga external factors, gaya ng mga pagkain kakainin, yun may magagawa pa tayo, kaya tinuturo natin. So yung mga konti-konti lang ang kakainin natin o i-consume natin. Alam ko tayong mga Pilipino, mahilig sa maalat, pero kung kaya nating kontian na lang ito po. Number 1, kung kaya natin, ano na lang yung timpla ng ulam, yun na lang, bawasan na yung sausawang asin, toyo, patis. Napakahilig natin gawing sausawan niya. Pag ginawa mong sausawan, ang dami ng makokonsume mo. Ang patis, napakaraming salt niyan. Ayon sa isang cancer specialist, actually kilala namin si Dr. Villalon, nung nag-guest namin siya dati, merong konting pag-aaral na meron nga tayong mga cancer cells at gumigising yung mga cellula, nagiging cancer kung na-expose sila sa sobrang toyo, sobrang patis. Hindi ko sinasabi pa konti-konti. Pag pa konti-konti, everything in moderation, pwede naman konti nito, konting taba, konting laman, pwede. Pero pag tuloy-tuloy, puro junk food, puro asin, puro toyo, ilalagay mo, pwedeng magising magising yung cancer cells at yun na nga, doon natutubo, doon natadami.
pwede naman gamitin pero pa konti-konti lang. Kahit ako, binabawasan mo na lang para lang kung gusto mo, konting panlasa lang. Oo. Tapos, kasama din dito yung bagoong, kasi marami ring nilagay na asin dyan. Yung mga hot sauce or yung mga chili na ito, bawal naman to dun sa mga may hemorrhoids. Tsaka yung nangangasimang sikmura, yung may mga hyperacidity, yung may ulcer. So, bawas-bawas doon. Yung mayonnaise, tsaka yung mga Thousand Island dressing, bakit natin pinipigilan kayo? Kasi pampataba lang kasi. Napakataas sa calories. Lang. So, ayaw natin tumaba kayo kasi nga may kaugnayan din minsan yung obesity o sobrang timbang sa pagkakaroon ng yung mga ibang cancer naman. Tapos, hinay-hinay din, napakahilig natin sa gravy, tsaka yung paglalagay ng butter dun sa ating mga sauce. Ayaw natin to kasi maraming taba, maraming fats, maraming cholesterol, lalo na kung nilagyan natin ng butter o ng mga iba't ibang yung mga fats na tinatawag o cholesterol kasi makaka-add yan sa pagtaba natin. So, yun lang po yung mga paalala na kung pwede, in moderation po yung mga huling sinabi ko. Okay, maraming salamat, Doc Lisa. Ang camera woman natin, si Reggie. Kailangan natin silang dalawa. Back up. Okay, dito muna tayo. So, itong mga cancer, iiwasan natin kasi napakahalaga nitong topic. Reggie, pwede ka lang dito. Back up tayo. So, kung may mga questions sila, Doc Lisa, marami tayong pag-uusapan. At meron pa ako nahanda ng mga pictures Against the light ba tayo? So, meron ako hinandang mga pictures mamaya, lalo na doon sa breast cancer. Para pag nakita nyo yung picture, alam nyo na, ay, cancer to, papacheck up agad. May gamot sa cancer. Kala nyo wala. Ang gamot, let's say yung breast cancer, nahuli mo stage 1, ooperahan yun ng napakabilis lang. Baka wala pang 5,000, matanggal na yun. Buhay na yung pasyente. Ganun kadali. Or kahit colon cancer, stage 1, basta maagam-agam mo siya ma-detect, buhay yung pasyente, normal yung buhay, walang mangyayari. Kaya nga natin ito tinuturo para maiwasan. Pero pag yung sinasabi yung stage 4, yun, baka hindi nakinig sa FB Live natin, hindi alam na iba na pala itsura ng mga bukol nila o nunal nila na pabayaan yun. Kaya ayaw natin mapabayaan, gusto natin maaga pa lang, ha? Ito yung mga ilang sintomas na posible lang may cancer. Hindi naman 100%, pero posible lang. Okay, isa-isahin natin, Doc Lisa. Number 1, pag nagbago yung dumi nila o pag-ihi nila. Palagay natin, dati yung pagdumi nila ay everyday, tapos malaki yung hugis. Tapos ngayon yung pagdumi nila, hirap na dumumi, maliit na yung dumi, parang dumi na ng kambing, o parang pencil na, so binabantayan natin, baka may nakabara doon sa colon, ay colon cancer. Number 2, number 3, cause yan sa Pilipinas. So, pag nagbago yung pagdumi, pag-ihi, pwede tayo magpa-check. Number 2, skin cancer, papakita ko itsura mamaya, sugat na hindi gumagaling. Siyempre, dapat yung sugat gagaling, no? Pagdating ng mga 1 week, 2 weeks, ganun pa rin, mapula, iba itsura, yung mga nagsusugat. Tingnan natin. Baka cancer or baka diabetes na hindi gumagaling o baka mahina ang katawan nyo, pwede rin. Ito, number 3. Hindi pangkaraniwang pagdurugo. Kahit anong pagdurugo sa katawan, sa ilong, dugo ng dugo, hindi mo naman kinalikot, dugo ng dugo, binabantayan natin. Baka may nasal cancer, common yan sa Asians. Pagdurugo sa dede, syempre, breast cancer. Pagdurugo sa puwerta na hindi mo naman regla, di ba? Pwedeng hormonal problem, pwedeng may myoma, at pwede rin may cancer. Hindi natin sinasabi, pero ibig sabihin, kailangan i-check na tong sintomas. Kasi ito yung 9 warning signs ng ginawa to ng Philippine Society of Oncologists sa Pilipinas. Number 4, kahit anong bukol, ha? Maramdaman nyo, may bukol sa suso, sa tiyan, iba't ibang bahagi ng katawan, meron sa pigi, pa-check natin. Merong mga bukol na hindi delikado, tulad ng lipoma, parang malambot lang siya na laman, yun, hindi yun delikado, pero may bukol na masama. Number 5, yan, Doc Lisa, kaya naman tayo, hirap lumunok. Yan, ha?
Pag hirap lumunok, bakit nagbabara? Pwedeng malaki yung thyroid, nakabara, goiter. Pwedeng may nakabara doon sa loob, sa esophagus, binabantayan din natin. Pwedeng lumalaki yung puso, nababarahan yung esophagus. Meron din ganong sakit. Sa may mga rheumatic heart disease, minsan nababara yung lunok. At hindi lang sa paglunok yung laging napapaos. Okay lang mapaos, sumigaw kayo, nagalit kayo, namaos, okay lang yon. Pero kung namamaos kayo ng 1 buwan na, 2 buwan na, iba na yung boses, laging paos. Ibig sabihin, may nakabara dun sa laryngeal nerve. Ano yung nakabara? Papacheck tayo sa ENT. Nunal, papakita ko mamaya yung itsura ng nunal na hindi delikado at nunal na skin cancer. Meron ako hinandang mga letratos mamaya. Salamat po sa pag-like, salamat sa pag-share para marami tayong maligtas na buhay. Kasi pag napasuri ito na maaga, mahuli mo stage 1, buhay ang pasyente. Pero pag nahuli mo na ang sakit na stage 4 na, mahirap na, papahabain na lang natin yung buhay ng pasyente. Pero stage 1, stage 2, minsan kaya mabuhay, 100% cured, healed kayo. Posibleng-posible yan. Kaya habang maaga, magpatingin. Ito. Number 7, Doc Lisa, laging inuubo. Okay? Lalo na pag umubo na may kasamang dugo, di ba? Alam nyo ano hinahanap natin dito. Smoking, laging inuubo, namamayat, di ba? May bahid ng dugo, posibleng lung cancer. Maputla, anemic, kulang sa dugo. Bata man o matanda na maputla, nangihina, posibleng may problema sa dugo. I will discuss leukemia mamaya. So, tutok lang tayo. Meron akong bagong mga slides sa leukemia, sa bata at sa matanda. At ito ang number 9 signs. Ito talaga ang pinakamahalagang sign Pag may nakita kayong pasyente o kamag-anak na biglang namayat, namayat siya nang hindi naman nagpapapayat. Bakit namayat nang hindi nagpapapayat? Ibig sabihin, posibleng may cancer yung pasyente. Tapos, papakita na natin yung mga slides na hinanda ko. Kung may question sila, Doc Lisa, salamat sa pag-like, salamat sa pag-share kasi napakahalaga nitong cancer episode dito sa part 1. Sa part 2, mas cute naman, pampaliit ng bilbil, pagkain para sa sex, at yung mga other tips natin. Mamaya yun sa part 2. Ngayon, part 1 muna tayo. Okay, lipat tayo dito, Doc Lisa. Okay, lipat-lipat. Thank you very much. Reggie, pwede mo na patay dilaw. Ayaw po ang bilog. Ito, patay mo. Okay, lipat tayo dito. Ano, Doc Lisa? Ano may silya? So, meron ako mga nahandang pictures. Yes. Pao mo na, Doc Lisa. Yes. Oo. So, ito naman ang i-discuss natin ay tungkol sa iba't ibang cancer. Yan. So, ipe-prepare lang ni Doc Willie. Yes. Tinitignan ko kasi mga comments ninyo. Ito, kita nyo. Ang ganda ng mga comments ninyo. Ayan, Doc Lisa, pakihawak to. Ito. Tinitignan ko mga comments ninyo. Ito, live to live feed. So, pag nagsulat kayo, lalabas to. Leia Barrett, Humalon Nakamura, thank you. Good morning. Sinagot ko na ibang question nyo. Ito, live feed tayo dito, So, pag nag-type kayo, lalabas ang pangalan nyo dito. Yes, Doc Lisa, pakihawak naman to. Ko lang, ito ang napakagandang 2 days ko to pinaghandaan para sa inyo. So, ito yung cancer muna, general comments on cancer. Ganito ang mga cancer sa katawan. Focus tayo, Doc Lisa. Lapit natin. So, focus tayo para malaki at maganda. Yan. So, ito yung katawan ng pasyente. Yan. Sige, slow lang para hindi sila Ito po yung mga normal cells natin sa katawan. Okay? So, nag-uumpisa po sa buong mundo, 20 million na nagkaka-cancer. Kasi nga, sa mga unhealthy lifestyle na ituturo natin, paano maiwas at makaligtas kayo sa buhay. So, ito yung mga normal cells natin. Kaya lang, katulad nga na sinabi ko, pag na-expose kayo sa mga bawal, pwede sa chemical, sobrang pagkain,
mga preserved foods, di ba? Sabi nga ng World Health Organization, yung mga hotdog, ham, iwasan, huwag masyado marami, yung karne, baboy, baka, pwede kumain, pero wag naman araw-arawin. Kasi itong normal cells, pwede siya maging cancer cells. Diyan na nag-uumpisa. Yan, o. Pag maliit pa siya, minsan nalalabanan ng katawan, okay lang, nakakaya natin. Pero ang problema kung tuloy-tuloy yung sigarilyo, alak, maling pagkain, junk food, tapos overweight pa, di ba? Hindi ka kumain. Tsaka yung mga cancer cells, pag kumain ka ng mga healthy, Doc Lisa, yung mga shakes natin, carrots, di ba, gulay, prutas, minsan nalalabanan niya to eh. O pag hindi ka natin nalabanan, ito na, lumaki na siya. Ito, lumaki na siya. Okay? Malignancy ang tawag. Maraming pangalan, malignancy, cancer, tumor, lahat yan, ibig sabihin cancer. So, lumalaki na siya. Tapos, nagta-travel siya. Tapos, ito, medyo hindi na to maganda, lumaki na siya. Kumalat na siya. So, nakita nyo, para siyang masama talaga yung cancer. Bakit nagkaka-cancer? Nasa lahi, kung ang magulang nyo may lahi, depende. Kung ang magulang nyo nagka-cancer at age, let's say, 50 years old. Kung healthy kayo, maganda tong kakainin nyo, baka hindi lumabas agad. Baka lumabas ng 70, 80 years old. Okay na yun, di ba? So, ito lumalaki na siya. Mga stage 3 na to. At ito na pinaka hindi magandang stage. Ito yung huli. Nakita nyo talagang kumalat na siya. Laki na niya. At kumalat siya sa blood vessels. Yan, inabot na yung maugat natin. Bibigyan ko kayo ng close-up ha. Ayan ang close-up. So, oras na yung cancer cells, pumunta na sa dugo. Yan ang hindi maganda kasi lilipat na siya sa buong katawan. So, kaya magtataka kayo, minsan may pasyente, uy, may cancer siya sa breast. Bakit lumipat sa utak? Diba? Kasi lumipat na sa dugo eh. Bakit lumipat sa utak? Ba't yung iba lumipat sa buto? Diba? So, papakita natin. Yan ang mga cancer cells. Ito lang ang pinaka-common na cancer. Maiksi lang. Papakita ko lang. Sa mga lalaki, ito ang mga number 1 cause of cancer. Lung, syempre, mga lalaki naninigarilyo. Lalaki, meron din prostate cancer kasi may prostate tayo. Mouth cancer, mataas din. Liver, sa kakainom ng alak. Unhealthy foods, mahilig sa matataba, karne, laman loob, cancer of the colon, yan ang common. Number 4 yan, worldwide yan. Papakita ko sa inyo ang gamutan at pag-iwas. Sa babae naman, lipat tayo ito sa babae. Siyempre sa babae, ang number 1 ay breast cancer. Ito. Number 1 yan. Kaya babantayan natin yan. Number 2 sa kababaihan, lung cancer. At siyempre, meron sa babae na ovary cancer. At cervical cancer. Ito yung binabantayan naman. Kaya magpapa-pap smear kayo. Okay? Tandaan nyo ito ha. Napakahalaga nito. Pinakita ko na sa inyo ang sintomas. So, papakita ko sa inyo ano yung cause, paano iiwas, paano magiging ligtas ang buong Pilipinas. Di ba? Ayaw natin na magkasakit nang hindi pa natin oras. Sayang naman yung buhay natin kung binigay ni Lord sa atin hanggang 80 years old. Tapos, dahil sa bisyo natin na pinapakita ko, umabot lang tayo ng 40 years old, kasalanan na natin yon, di ba? Ito yung nagkakos ng cancer proven. Number 1, smoking. Sigarilyo talaga. Hindi lang lung cancer, cancer sa buong katawan yan. Sobrang alak. Sobrang alak. Liver cancer. Sobrang araw. Skin cancer. Pupunta sa beach, laging nagbi-beach, laging nagpapaaraw, ha? Ingat po kayo. Pag wala kayong protection, mahirap yan. Expose sa mga radiation, ha? Mga chemicals, mga radiation. Ito, pinakita, fried foods, prito. Pritong pagkain, laging puro mantika. Ito, cake. Ano pa nalaman ng cake, di ba? Kasi ang problema, pag sobra ka sa fried chicken, sobra ka sa karne, sobra ka sa cake, tataba. Pag tumaba yung pasyente, naging overweight, risk siya for colon cancer. Sobrang taba, pati breast cancer, pag sobrang taba yung pasyente. At ito yung alak, binabantayan natin. Ha? So, paano po tayo iiwas?
Okay? Iwas muna tayo. Ito ang iwas natin. Napakaganda nitong slides natin. Nakita yan, oh. Ito, iwas ha. Para makaiwas, kaya makikinig kayo dito sa FB Live natin, stop smoking, pakitag yung friends nyo na naninigarilyo, pakitag po. Hindi naman to para sa akin, para to sa inyo, para sa mahal nyo sa buhay. Okay? Para marami tayong followers dito. Lahat ng followers natin kailangan buhay. Yan, ha? Stop smoking. Ito ang panlaban natin sa cancer. Mga gulay, carrots, ha? Carrots, gulay, prutas. Medyo mahal pero okay lang, hugasan nyo maigi, mas panalo kayo. Alam nyo ba, ayon sa pag-aaral, Doc Lisa, na okay, naninigarilyo siya. May pag-aaral na yung isa, smoker. Tapos kumain siya ng maraming gulay at prutas. Medyo nakontra nung gulay at prutas yung sama ng sigarilyo. Magkaka-cancer pa rin, pero napipigilan nito. Napipigilan, lalo na ng kamote. May studies eh. Basta yung mga healthy foods, gulay, prutas, nakokontra niya yung mga masamang nakain mo, masamang bisyo mo. Medyo nakokontrol konti yung sama, napapahaba yung buhay. Pero kung tatanggalin mo to lahat, puro ka na lang ito, mas mahaba pa. At ito po, ang the best way to prevent, check up. Check up sa breast, check up blood test. Okay? Check up, tuturo ko sa inyo. Ito yung mga gamutan ng cancer. Pag maaga pa, ito pinakamaganda, operation. Sa stage 1, mabubuhay talagang patient. Pero pag stage 2, stage 3, depende sa cancer, merong chemo, merong radiation. Depende. Nakakatulong ba? Actually, nakakatulong eh. Mahal lang siya. Nakakapahaba ng buhay. Okay? At yung sa mga malala na, so bibigyan natin ng tamang gamutan na lang, pain relief, at psychological support. Yes? Kunin mo na, Doc Lisa. Habang nililipat ko sa next. So, ang next topic, ngayon may questions. Ito po, gustong-gusto nyo to. Sa breast cancer, unahin ko na. Medyo maselan ang picture ko, Doc Lisa, pero sa tingin ko, allowed naman to. Papakita ko. Medyo maselan, ha? O kayo po, mga kababaihan, ha? Actually, hindi ko alam anong language to, eh. Parang Saudi ata. Maganda itong slides nila. So, ito po for educational purposes, hindi naman to masamang picture. Ito po ang 6 signs ng breast cancer sa kababaihan. Ha? So, paki-share and tag. Number 1, hindi pantay yung breast. Doc Lisa? Hindi pantay. Mas malaki yung kanan, biglang lumiit yung kaliwa. So, ito, merong masama dito. Merong, sabihin malamang may bukol dito. Hindi naman siya tatabingi ng walang rason eh. So, yan asymmetry, tingnan nyo yung dede ninyo, bakit malaki. Okay lang, medyo konting laki, pero hindi katulad nito, normal at abnormal. Pangalawa, sign of breast cancer, ito may bukol siya dito. Ito, tinuturo ko po. May bukol, nakita nyo. So, pag nakita nyo yung breast, ito very obvious, may lundo. May lundo siya. Ewan ko nakikita nyo. So, pag may bukol siya, ay papacheck natin. Lalo na more than 1 cm, kahit anong size. Ha? Number 2. Number 3, ito po, napakahalaga. Dimpling, dimples. Hindi dapat may dimple ang suso. Ha? Kung normal ang breast nyo, nakita nyo, biglang nagka-dimple dito. Nakita nyo yung sa, dito, sa breast niya, medyo lumipat na konti yung nipple niya eh. Nahila eh. So, may dimpling eh. Bad sign po to, ha? Breast cancer. Lahat po nung pinapakita nating picture, breast cancer po to eh. Okay? Ito ang isang napakahalagang sign. Ang tawag nila dito ay orange peel thickening. Sabihin, para siyang orange. Nakita kayo ng orange, di ba? May mga bilog-bilog yung orange. Pag yung breast, nagkaroon nitong, check po ninyo breast ninyo, pag nagkaroon ng dimple, Doc Lisa, di ba? Yung mga may dimpling dito sa breast, may dimple na siya. Para siya, hindi siya ganyan dati, tapos biglang nagbutas-butas dito, not a good sign. Kumapal yung balat, nakita niyo yung balat niya, kumapal, parang cancer po to. Ha? Posible, hindi ko sinasabi. Ito, nag-retract yung nipple. Nag-retract. Ibig sabihin, hindi naman ganyan. Bumaliktad. Bumaliktad siya. So, hindi yan ang normal, bumaliktad. So, bakit bumaliktad? Merong humihila sa loob eh. May bukol na nakatago.
Yan po yung mga signs natin. Kaya nag-retract. At ito, number 6 signs, may discharge. Ito po, may discharge ng dugo. Oh, ito, may dugo siya lumabas. Pero, hindi lang dugo. Kahit discharge, kahit gatas, hindi naman buntis, o ano man lumalabas. Tsaka kita nyo dito, may bukol po sa ilalim. Oh. Kita nyo na sa picture. Namumula po to. Ito, namumula. Doc Lisa, can you give some comments as a babae? Ano ba masasabi mo bago ko to iwan tong picture na to? Oo. May mapansin kayo na kakaiba, magpa-check up agad. Huwag yung takot kasi na malaman kung ano yung nandyan. Kaya nga tayo magpapa-check up para malaman natin ano yung nandyan sa loob. Tsaka habang mas maliit pa, may makapa kayo na parang gamunggo pa lang, gamais, gaholin, patanggal nyo na, mas madaling tanggalin yon kaysa pag lumaki na ganitong kalaki na, mas malaki na ang hiwa. Kasi pag maliliit lang, mababiopsy agad, kahit sa clinic lang, matatanggal na yon. Kung inaalala ninyo, walang pangbayad sa ospital, punta po kayo sa mga gobyernong ospital. Meron sa Maynila, meron sa probinsya, ipagtanong nyo lang kung DOH o DOH hospital yon or gobyernong ospital. At kung hindi man kayo miyembro ng PhilHealth, i-enroll na nila kayo. Kasi minsan libre na hanggang biopsy ng bukol nililibre na nila, lalo na sa East Avenue Medical Center. So salamat po doon. Yun. Tapos yung kada buwan, kailangan mag-check tayo ng ating breast sa pagitan ng dalawang menstruation ninyo, yung kalagitnaan, para alam nyo kung may bagong tumubo o wala. Yes, Doc Lisa, pakihawak. Last tip ko po, wag nyo po isipin yung gastos. Ha? Ito yung pagkakataon na sinasabi ko sa inyo, umutang tayo, humingi tayo, wag tayo mahiya, kasi gusto mo mabilisan. Ha? Mabilisan. Any of these 6 signs, nakikinig man kayo, OFW, nasa barangay, walang pera, wag po matakot, sumugod sa ospital, makiusap. Pag nakita tayo, ako na magbibigay sa inyo ng pera. Mura lang yung ganitong operation. Mura lang yung pagtanggal. Gusto natin, katulad nito, may bukol siya. Gusto natin, tanggalin muna to para hindi na siya kumalat. Kasi pag hahayaan mo kumalat, pamahal ng pamahal yung gastos. Maghintay ka na 1 buwan, pakalat siya ng pakalat. Okay? So, yan na, breast, Next naman, Doc Lisa. Marami ako hinanda. Ito po, napakahalaga. Prepare ko lang ngayon lang. Skin cancer. Skin. Kung meron kayong makita, ito skin naman, Kaya ito po, for prevention talaga to. Kaya salamat sa Facebook, salamat ngayon sa internet, maganda internet natin. Yan. Pakita mo, Doc Lisa, skin cancer naman to. Pakishare po sa kaibigan, baka makatulong to. Yung mga balak mag-beach, iwas po. Pwede tayo mag-beach, huwag lang masyado magpapaaraw masyado. Magsa-sunblock tayo. Kita mo to po. So, ito yung araw, sobrang araw na expose, nagkaroon ng skin cancer. Ito. So, na-expose yung araw, yung normal cells mo, melanocytes, naging melanoma. Yan, yung normal cells, naging melanoma. Tapos, yung basal cells, naging basal cell carcinoma. Papakita ko po sa inyo ang itsura. Kaya kailangan naka-sunblock kayo, iwas sa araw, lalo na pagtanghali. Ganito po ang... kasi ultraviolet rays yan, violet. Oo, ultraviolet rays. Yan yung pumapasok sa loob ng inyong balat. Kasi nasisira yung ozone layer natin. Kaya kailangan... Ito, papakita ko na yung itsura ng cancer, Doc Lisa. Napakaganda nito. Okay, pasensya na po. Medyo masela na. Kung meron kayo makikita... Ako naman, Doc Lisa. Po-focus ko lang para makita na yan. Kung meron po kayo makitang ganitong itsura, nakita nyo yung bukol, that is basal cell cancer. So, kahit sino, may kaibigan kayo, kahit hindi nyo kakilala, pag may ganito, sabi mo, iha, papacheck tayo. Kasi by itsura yan basal skin cancer. O may makita kayong ganitong klaseng pantal sa balat, basal skin cancer itsura. Hindi po magandang itsura, pinapakita ko sa inyo. So, ganyan yung hugis, kakaiba, hindi siya mukhang pigsa, hindi siya mukhang anything. Ito. Yes, Doc Lisa? Hindi lahat nunal, Minsan, sugat na hindi gumagaling. Okay, basal skin. Oo, nagsisimula as sugat, magkakasugat. Tapos magtataka kayo, ang tagal-tagal na niya.
Ito naman, Doc Lisa, squamous cell cancer. Tingnan nyo to, ito sa labi, sa labi, Pinapakita ko lang. Pasensya na po, medyo maselan, pero ito yung titingnan nyo yung katawan nyo bago maligo. Meron ba kayo nakikitang ganitong itsura? Kahit anong parte ng katawan, ha? Papa-check agad kasi posibleng bukol yan. Cancer yan. Ito naman sa mata, Madalas sa mata, no? Ayan, So, squamous cell cancer. Ibang klase lang ang itsura, pero cancer din siya. Yes, Doc Lisa, pakihawak. Tapos, papakita ko yung prevention. Ito po, pinakamahalaga sa lahat. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Papakita ko, ha? Gusto ko, alam na alam nyo to lahat. Ito, madali lang po ma-diagnose, maliit lang to, Doc Lisa, pakihawak. Maliit lang to sa actual, mga siguro 5 mm to. Melanoma, ha? Kita nyo, hindi siya ordinaryong nunal, Iba yung borders niya. Kita mo yung nunal niya, iba, paitsura nyo, jagged. Tapos may itim, may red, may orange, may iba. Violet, black. Deep, cancerous po to. Tsaka ito yung pinaka-deadly sa lahat, ha? Deadly. Iba-iba itsura. Pag ganyan, melanoma yan. Pakita mo sa... Ito, melanoma din to. Ibang pasyente naman to. Itong isa, melanoma din, Yan, kita mo. So, nunal, ay lumabas dito, lumabas. Nunal, hindi maganda. Tapos, ito pa isa sa taas. So, yan, Ha, tandaan nyo to. Pinapakita ko, meron kayong makita, kahit hindi kayo doktor, basta ganyan ang itsura. Sabihin nyo, uy, pa-check kayo agad. Napanood ko sa Facebook Live ni Doc Willie, ni Doc Lisa, posibleng hindi maganda. Ha? So, paano kumakalat ang melanoma? Ganito siya. Okay? Na itsura niya sa ibabaw, pero sa ilalim, kumakalat siya. Mabilis siyang kumalat sa baba. Bumababa yung cancer cells. So, tingnan mo paano mag-spread yung melanoma. Ito, Doc Lisa, ang ganda na pagka-spread. Stage 1, nandito pa lang sa ibabaw yung melanoma. Diyan pa lang. Pag ganito, ooperahan agad. Ha? May napaoperahan tayo sa Salamat Doc, parang stage 3 siya to, tatanggalin to agad. Para pag nadukot na maaga, buhay ang pasyente, ligtas siya. Normal ang buhay. Pero pag hinayaan mo, hindi ka nagpa-check up, akala mo kumakalat siya, stage 2, bumababa siya. Stage 3, ito po, pagdasal natin, huwag kumalat. Pero pag hindi tayo magpa-check, akala stage 3, ang lalim na, lumilipat na siya sa blood vessel. Stage 4, Doc Lisa, ito na, pababa na ng, ito na, nasa baba na siya, stage 4. Tapos meron pang ganito, level 5. Actually, hindi to stage pala, Clark level 5. Yan. Ito, kumalat na to sa katawan. Okay? So, ito, mahirap nang gamutin itong stage. So, para makaiwas tayo sa melanoma, ito naman yung nunal. Ito po, normal, ha? Ito yung normal na nunal ninyo. Pero tingnan nyo, ito yung normal, pero kahit normal, kung masyadong malaki, papatanggal na rin natin. Okay? Ito yung binabantayan natin sa nunal. Ano ang itsura, asymmetry, kung border ba niya irregular, masama, kulay ba niya iba, masama, masyadong malaki, more than 5 mm, at nakaumbok. Masyadong nakaumbok. Ha? Kung ganito, hindi naman sinasabing cancer, pero posible. Pero ito mukhang normal pa to Pero kung malaki, pinapatanggal na to. So, tandaan nyo to Last na lang papakita ko para malaman ng buong bayan. Yan ang normal, pero hindi ka pa rin sure at ito yung abnormal na pinakita ko kanina ito. Ito yung abnormal, ha? Yan. Pag ito, check agad. Di bali walang pera. Hindi mahalaga pera. Buhay muna, ha? Buhay first, utang muna, tsaka na yung pera. Kasi pag hinayaan mo yan, talagang mauubos ang pera. Habang maaga pa, kaya pa natin mailigtas. Pag mahiya, hindi nyo naman kasalanan yan. Ito po, para makaiwas, iwas tayo sa araw. Yan, napakaganda. Yung mga drivers, di ba, minsan na-expose tayo. Yan, ito, may umbrella siya, may payong. Sombrero. Slowly lang daw, Lisa. Sombrero, yan, may takip. Okay, slowly. Tapos ito, SPF. 15 to 30. Yan ang pang-prevent natin. Slowly. Okay. Skin cancer? Sabihin niyo yung mga comments po ninyo. Ang dami ko na handang mga tips para sa inyo. Lalo na yung sa breast, napakaganda. Ito naman, 3 na lang. Pero mabilisan na lang ito.
Kasi hindi natin alam kung sino matutulungan natin, Doc Lisa, kaya ginagawa ko to. Hindi natin alam kung sino ang maaapektuhan. Ito po, very common. Colon cancer, number 2, number 3 sa Pilipinas. Okay, pakita natin, Doc Lisa. Colon cancer. Very common to. Ito yung nakukuha sa pagkain ng masasama. Yan, colon to. Okay, yan, may bukol siya, nasa malaking colon. Yan. Ang frequency ng colon cancer, pakita natin naman dito. Yan. So, meron sa taas, sa baba. Ito po, iba't ibang klase. Okay. Ito. So, meron dito sa taas, ascending colon, 15%, 15%. Pero mas common dito sa rectosigmoid. Yan, yan ang common. Okay. Tapos ito nga, may bukol dahil nga sa pagkain ng matataba, masasama. Ito po yung cancer na pinapakita ko. Ito naman colon cancer. May stage 0. Pag ganito pa kaaga, inooperahan. Pinuputol yung bituka konti, dinuduktong. Kayang-kaya na yan sa Pilipinas. Pag stage 1, stage 0, magdasal tayo. Ito po yung mga lymph nodes. Pag kumalat na sa mga kulani, ayan din, sangsay na. Kumalat sa kulani, hindi po maganda to. So, stage 3. Okay? So, habang maaga pa, gagamutin na natin. At kung meron kayo nakitang pasyente naka-colostomy, ito po yung colostomy bago. Naka-colostomy. Minsan kasi pinutol Pinutol na yung bituka, kaya dito na naglalagay na ng colostomy. Dito na sila dumudumi sa labas. So, ano sintomas ng colon cancer? May dugo sa dumi, minsan walang sintomas, at nag-iiba itsura ng dumi. Papa-check up tayo ng colonoscopy pag 50 years old and above. Colon cancer. At papakita ko pa dito, Doc Lisa, ang kakaiba to bago pa lang. Pancreatic cancer. Sa US, ang dami may pancreas. Dito rin pancreatic cancer, napanood niyo ba ang Ghost, Dirty Dancing? Si Patrick Swayze, pancreatic cancer. Gumagamit kayo ng Mac Air, iPhone, Steve Jobs, di ba? Kawawa naman, pancreatic cancer. Di ba? Daming mga sikat na nagkakaroon ng pancreatic cancer. Wala kasing symptoms Pakita natin ang pancreas. Okay, namamayat ang pinaka-symptoms. Ito, pancreatic cancer. Risk factors nito, smoking, mga kalalakihan, mahilig uminom ng alak, exposure sa asbestos, pesticide, chemicals, ang mga dye. So, ito yung pancreas natin. Pakita ko, Doc Lisa. Ito yung pancreas. Ang pancreas, ang gumagawa ng insulin, sa mga diabetiko, yung mga diabetic, di ba? Nasisira yung pancreas ninyo. Ang isa namang cause sa pang-problema sa pancreas, pancreatic cancer. Wala namang ganong connection yung diabetes sa pancreatic cancer, pero parehong organ ang nagkakadiferensya. Medyo hindi maganda ang prognosis nito Minsan, maiksi ang buhay pag pancreatic cancer. So, nalalaman to sa CT scan at namamayat. Yan po. Ito po mga sintomas ng pancreatic cancer. Pakita ko lang para makaiwas tayo. Pain in the upper abdomen. Masakit ang tiyan hanggang doon sa likod. Naninilaw ang balat. Naninilaw ang mata. Nanghihina. Loss of appetite. Walang gana kumain. Nasusuka at nadidepress. Okay? Pancreatic cancer. Meron ba? Mag-comment po kayo. Baka meron kayong kamag-anak dati na nagkaroon ng pancreatic cancer. So, short lang naman yung mga description ko para alam niyo. Yung sa lung cancer, I'm sure alam niyo na naman yung sintomas. Alam niyo na ang sintomas ng lung cancer. Ito po, pakita natin. Yes, Doc Lisa. 10 signs of lung cancer na dapat alam natin, lalo na sa Pilipinas. Dami nating smoker, di ba, Doc Lisa? Pakita natin, chronic coughing. Pangmatagalang pag-ubo. Yan, 2 linggo na o higit pa. Hindi mawala-wala ang ubo. Tapos, makikita nyo, meron na ring lalabas na dugo pag ubo ninyo. Senyales din yan. At merong tunog, yung parang tunog ng hika. Yan, maririnig ninyo yung parang pusa, wheezing sound kung sabihin.
Tapos, masakit na yung dibdib. Minsan parang masakit yung mga buto. Tapos, nagkakaroon din ng madalas na infeksyon o laging may ubo, sipon, pulmonya. Mapapansin nyo na. Siyempre, pag nahihirapan lumunlun, di ba, binabantayan din natin. Okay? So, dito sa part 1, ito po yung pinakamaganda na prepare ko para sa inyo. Sa skin, respiratory, hinanda ko maigi. Number 11, CA tips. Ito po, sa leukemia. Never pa namin na-discuss to. Ito na yung papakita ko sa inyo. Daming bata, may ALL, acute lymphoblastic leukemia, nakapila sa National Children's Hospital. Halos ito yung andaming bata natin, may ganitong sakit. Bihira lang ito ma-discuss. So, magpapacheck tayo sa isang hematologist, hematologist, leukemia. Ito po ang problema sa leukemia. So, ang leukemia, isa siyang cancer ng dugo sa bone marrow. Ang dugo natin kasi ginagawa sa buto. May buto tayo, may bone marrow. Gagawa siya ng stem cell muna. Stem cell. Yan yung umpisa. Kaya lang, merong tao, dahil na-expose sa environment, may lahi, hindi natin alam bakit, nagwawala itong stem cell. Gawa ng gawa. Padami ng padami. Ang trabaho sana ng dugo para magbigay ng oxygen sa buong katawan, di ba? Pero merong iba talaga na expose sa environment, mga chemical, radiation, di ba? O yung genes nila may diferensya, namana nila sa magulang. So, pakita ko yung 4 na klase ng cancer o leukemia. May acute leukemia, may chronic. Yung acute, biglaan yung sakit. Ito yung pinaka-common sa bata, ha? Acute lymphoblastic leukemia or ALL. Di ba, na-meet natin, Doc Lisa, sa National NCH, di ba, ang dami. So, ang dumadami sa dugo nila itong lymphoblast. Pag gumawa kayo ng CBC, complete blood count, makikita na dumami itong lymphoblast, nababawasan yung mga ibang cells. Yung bone marrow nila, ito na lang na ito ginagawa. Ano sintomas ng mga pasyente? Nagkaka-infection, dinudugo, anemic, yung bata, mahina, nilalagnat, namumutla, pinapawisan sa gabi, at weight loss. ALL. So ito, papacheck natin sa hematologist, may chemotherapy na binibigay. Kailangan po mahal nga, ito nga yung pinaglalaban natin na dapat may libreng gamutan para sa mga batang Pilipino na may sakit sa leukemia at cancer. Kawawa naman talaga. Ito yung minsan nakikita nyo sa TV. Meron naman CLL, chronic lymphocytic leukemia. Ito naman sa may edad. Yung tatay ni isang friend natin, diba? CLL to. 55 years old and above. Ito naman, ang dumadami naman, lymphocytes. Ito naman ang dumadami. So, pag nag-blood count ka, ito ang marami. Ang taas ng mga white blood cell nila, ang taas. Ang taas, tapos bumababa. Ang sintomas naman nito ay laging nagkaka-infection, pagod, lagnat, at maraming kulani. I-check nyo po kulani sa leeg, maraming kulani. At lumalaki yung spleen. Spleen sa may kaliwa ng tiyan yan. So, CLL. Depende rin to sa hematologist, no? Minsan inoobserbahan lang, minsan ginagamot na agad. Tapos, ito naman yung isa, AML, acute myeloid leukemia. Okay, sa adults and children, medyo kahawig to sa ALL. Ito naman ang lumalaki sa kanila, myeloblast. Hindi natin alam ba't lumalaki itong mga cells nila. Ito yung lumalaki sa kanila. At huli sa lahat, chronic myeloid leukemia, CML, ito marami nag-iiba. Okay, kadalasan sa may edad, maraming mga dumarami, myeloblast, basophils, ito ang dumadami sa kanila. So, i-pray natin na sana kain tayo ng healthy, iwas tayo sa mga unhealthy foods para hindi tayo magkaroon nitong mga sakit na leukemia. So, tingnan natin yung mga questions nila. At syempre, bago natin iwan tong cancer topic, napakahalaga ang prevention. Paano tayo mag-iwas? Ito po ang paano iiwas ayon sa American Institute of Cancer Research, ayon sa World Cancer Research Fund, sa buong mundo. Ito talaga proven to. Hindi to bola-bola, hindi to haka-haka. Talagang
Pinag-aralan to sa buong mundo. Ito yung nakaka-cause ng cancer at nakakaiwas ng cancer. Papakita ko. Ito naman paulit-ulit natin. Based on all the studies. Pakita natin, Doc Lisa, mga factors. Ito ang mga factors sa kaliwa, ha? Pinag-aralan nila to. Milyon-milyon ginastos nila. So, ang nakakabawas sa cancer, green. Green is go, go. Red is bad, So, ang pagkain mataas sa fiber, okay yan. Check, ha? Gulay. Aflatoxins, bad to. Bad. Gulay, good. Garlic, good. Prutas, good. Ito, processed meat, karne, red, ha? Kita nyo, red siya. Bawal. Bawal. Red meat, processed meat, hotdog. Salted fish, konting bawas din. Medyo pink, Medyo pink. Mataas sa calcium, gatas, yogurt, cheese, very healthy. Green tayo. Ito, alcohol. Mahilig sa alak. All red, All red siya, sa alcohol. Coffee, medyo may benefit pa lang coffee dito. Ayan, medyo green ng coffee. Physical activity, exercise ang pinakamaganda. Green. At ang isang malaking cause ng cancer, katabaan. Overweight. Okay? So, salamat po.